sa lahat po ng ating mga sumusubaybay sa ating programang Manage Life Radio, maging sa ating mga estudyante sa The Late Start Investor Class at lahat ng mga estudyante ng Think and Grow Rich Class. Magandang umaga po sa inyo. Maging sa ating mga kababayang OFW na patuloy pong nagpapadala sa kanilang mga pamilya at sumusuporta na walang sawang nagtatrabaho. Magandang umaga po at patuloy po tayong mag-aaral upang tayo po ay lumago personally at lalago din po ang ating finances, no? Sa umagang ito o sa araw na ito, pag-uusapan ko yung mga 10 unforgettable quotations po ni Jim Rohn. Isa-isahin ko po siyang ibahagi sa inyo at ipapaliwanag nang sa ganun magkaroon po kayo ng bagong pananaw din, no, about this the principles that we have to live on. Number 1 is don't wish it is easier, wish you were better. Don't wish for less problems, wish for more skills. Don't wish for less challenge, wish for more wisdom. Ang sinabi ni Jim Rohn, huwag daw tayo mag-wish na mas madali ang buhay. Mag-wish tayo na mas mabuti tayo. Huwag tayo mag-wish na mas kukunti ang problema, bagkos mag-wish tayo na mas marami tayong skills. Huwag tayong mag-wish na kukunti ang challenge. Instead, mag-wish tayo na mas marami tayong wisdom. Bakit po? Kasi po, kung iisipin natin gusto nating maging madali ang buhay, mediocre lang po tayo. Katulad lang din po tayo ng mga ordinaryong tao na wala pong mararating sa buhay. Katulad rin po lang tayo ng 95% or 90% ng mga tao na walang na-achieve because they want an easy life. Gusto nila ng madaling buhay pero hindi nila gustong maging mabuti ang kanilang buhay. Number 2 po, na quotation ni Jim Rohn. The challenge of leadership is to be strong but not rude. Be kind but not weak. Be bold but not bully. Be thoughtful but not lazy. Be humble but not timid. Be proud but not arrogant. Have humor but without folly. Napakahirap po kasi parang nagko-contrast po yung dalawa, no? Yung sinabi niya doon na be strong but not rude. Paano maging strong na hindi ka rude? Yes po, pwede po yan. Paano maging kind na hindi ka weak? Pwede ka maging mabait na hindi ka weak, no? Kasi ang kabaitan, hindi naman siya weakness eh. Pwede kang maging proud ka sa mga anak mo pero hindi ka arrogante. Kaya po napakahalaga na intindihin natin ang contrast ng mga bagay na ito. We have to live the life not just an ordinary man. We have to elevate our philosophies, our thinking. Number 3 po, we must all suffer one of 2 great things. The pain of discipline or the pain of regret. Tayo po ang mamimili. Kung tayo po'y mamimili, saan po bang pipiliin natin? Yung pain of discipline or pain of regret? Yung pain of discipline, ngayon po natin gagawin yan. Yung pain of regret, sa huli na po yan. Pero, ang problema, sa huli ang pagsisisi, wala ka na magagawa nun. But in your discipline, we can do something right now. So you have 2 choices to suffer. The pain of discipline or the pain of regret. Pero kung ako pong tatanungin, I will choose the pain of discipline. Pang-apat po is, days are expensive. When you spend a day, you have one less day to spend. So make sure you spend each one wisely. The greatest commodity that we have is the time. Hindi po pera kasi ang pera pwedeng palitan yan. Pero ang panahong nasayang po ay hindi na po yan pwedeng maibabalik. Kaya po, ang araw ay napaka-expensive. Kung meron tayong araw na nagastos ngayon, bukas nababawasan na ito ng isa. Tama po ba? Ibig pong iparating dito na huwag sayangin ang bawat pagkakataon. Ang bawat araw ay gamitin natin ng tama. Spend it wisely. Huwag lang basta sayangin sa walang makawaluhang bagay. Number 5 po is discipline is the bridge between goals and accomplishment. Lahat po tayo ay nagsusulat ng mga goals. Tama po ba? Lahat po tayo nagsusulat ng gustong marating sa buhay. Lahat tayo gustong may ma-achieve. Pero kung wala po tayong disiplina, hindi po natin ito ma-accomplish. Kung meron tayong goals na gustong i-accomplish, between goals and accomplishment, in between po niyan, ayun po yung tinatawag nating discipline or disiplina. Ano po ang disiplina? Halimbawa, ang goals natin ay magkaroon ng financial free na buhay o di kaya naging milyonaryo. So, your accomplishment is when you have a million. But the question is, how will you reach it? The discipline of savings and investment is very necessary. Kailangan talaga ng disiplina ng pagsisave at pag-i-invest. Kasi kung hindi natin gagawin yan, nothing will happen. Number 6 po, if you are not willing to risk
the unusual, you will have to settle for the ordinary. Ibig sabihin, may mga bagay po na mga unusual, minsan yung business venture na ating sinasalihan ay unusual, no? Minsan hindi kaaya-aya at minsan panibago para sa ating paningin. But if we are not willing to risk the unusual, then we will settle for ordinary. Maging ordinaryo lang din po tayo. Yung achievement natin, yung earnings natin, ganun pa rin po. Kasi sabi nga ni Jim Rohn, if you will not change, nothing will change. But if you will change, almost all things will change for you. Kaya po, i-risk natin, no? Kung may mga bagay man, mga bagong opportunity na parang bago din, start to study, start to learn. Don't settle for the ordinary. Go or risk for what is unusual. Number 7 po, motivation is what gets started. Habit is what keeps you going. Tama po na sa araw-araw magkaroon tayo ng motivation para po mapalakas tayo, makapagpatuloy. Pero napakahalaga po na hindi lang hanggang motivation. Kailangan po natin mag-develop ng bagong habit. Kung titingnan po natin o kung iisipin po natin ang mga bagay na ito, yung tinatawag na motivation and habits, kakailanganin ng tao. Kasi kung ang tao, kahit motivated yan, kung ang taong yan naman ay full, no? We have a motivated fool, no? Ulok-ulokong motivated. But what we need to develop is a good habit. We have to develop a good habit. Kahit na motivated tayo, dapat meron tayong tinatawag na good habit, no? At ang motivation po ay hindi lang po yan isang bises. Araw-araw po, ibig po bang sabihin dalang toothbrush na tayo ngayong araw na ito, bukas hindi na tayo magto-toothbrush kasi nakapag-toothbrush na tayo? No, ganoon din po sa motivation. Pag na-motivate tayo sa araw na ito, ibig sabihin po, bukas kailangan naman natin ng bagong motivation. But what we need also is to develop more and additional habits na nakakatulong po sa ating development. So, kailangan po nating tingnan yung motivation and habit, no? Number 8 po, success is nothing more than a few simple disciplines practice every day. Huwag po tayo magmadali sa ating success. Kasi ang success po is just few simple disciplines natin po sinasanay araw-araw. It's just few disciplines, few simple disciplines lang po yan, no? That is practiced daily, then we will reach what the thing we call success. Disiplina po yan, no? Kung gusto natin maging milyonaryo, then mag-save tayo. That's what part of the discipline. Invest tayo, no? Mag-aral tayo, mag-journal. Another point po, number 9, don't join an easy crowd, you won't grow. Go where the expectation and the demands to perform are high. Huwag makisama doon sa mga tao na mababa ang klase, mababa ang kalidad, na easygoing lang po ang buhay. Bakit po? Hindi tayo lalago niyan. Go along with the people who are high demanding, no? Yung matataas ang demand. Ibig pong sabihin, yung mga high achievers, because birds of the same feather flocks together. Kung palagi natin kasama ay mga taong walang achievement sa buhay, madaling talunin yan. No? Hindi ka maging successful niyan kung ang kasama natin ay mga easy crowd, no? You won't grow. Pero kung ang mga kasama mo ay mga brilliant people, makasama mo mga milyonaryo, hindi ka kaya mapipilitang mag-isip din at mag-perform to the level that you can join with them. So that's a great question that we have to consider. Last po sa quotation na sinabi ni Jim Rohn is, learn how to be happy with what you have while you pursue all you want. Ulitin ko po, learn how to be happy with what you have while you pursue all that you want. Ibig pong iparating dito na kailangan tayo maging masaya sa mga bagay na meron na tayo. No? Huwag tayo magreklamo habang tayo nagpapatuloy sa journey. Actually, it's not the top, no? It's the climb. Minsan kasi gusto natin pumunta agad sa tuktok kasi akala natin magiging masaya tayo. But actually, it's not the thing or it's not the top of the mountain. It's the climb. Kasi pagdating mo sa tuktok, when you discover na yun lang pala yung tuktok ng bundok, bababa ka and you are struggling, no, sa puso mo, bakit ako umakit? Napagod tuloy ako. But what it says is, day by day, you have to enjoy life while you pursue the things that you want in life. Ito po si OG Solitario na muli pong nagcha-challenge sa inyo. Don't just survive, but also thrive. Reach for managed life. Hanggang sa muli po, paalam at God bless po sa inyong lahat. At ito po ang inyong lingkod mula Lunes hanggang Biyernes na muling magpapaalala po sa inyo at magcha-challenge sa inyo na ang buhay ay ganyan talaga. God bless po.